ng Lyceum of the Philippines University College of Law. Dean Mawis, magandang umaga po. It's nice to hear. Magandang umaga, sir. Yes, nako. Good morning. Sir Ricky. Opo. Good Nako. morning. Opo, na-miss namin kayo din ha. Ngayon lang ulit tayo Opo. magkakahuntahan. Opo nga ho eh. Opo. Opo. Kumusta din ang College of Law ng LPU? Maayos naman po. Mag-graduation na po kami sa Friday. So, it's going to be a joyous celebration. Ayan. At siguradong busy rin ang buo ninyo kolehiyo dito sa panonood ng impeachment, ano? Oo. Isang malaking classroom po sa akin ang impeachment. Oo. Yes, sigurado. Alright. Din doon ako magsisimula, no? Bago ko tanungin kayo doon sa inyong pagtitimbang-timbang dito. Dahil sabi ko nga po, kayo'y din at for quite a long time na tayo naguhuntahan, yung inyong pagpapaliwanag talaga pong kumakapit na unawaan ng ating mga nakikinig nanonood. Pero sa inyong assessment po ngayon, impeachment court ito, kasi ang concern po nung ilan ay nauunawaan pa ba ito with all the legal tussles now, yung mga paliwanagan sa loob ng impeachment court, yun yung worry nung iba dahil nga kaya ito'y nakapublicize para nauunawaan ng public. Ano pong inyong parang ninilay dito muna sa ganyong part din? Una po, gusto ko hong bigyan ho ng pansin na talagang may effort ho na maintindihan ho ng publiko sa paanong paraan po. Yung pong mga abogado ay talaga hong kahit namimilipit na ho, nagtatagalog. Opo. Pinipilit ho talagang itagalog kasi normally ho sa korte kasi syempre ano ho yan English, no? But they're trying their best talaga na ibaba sa level na mauunawaan ng taong bayan. Opo. Kaya ho, ang tanong, ang pagtatanong ho nila, pansinin po nyo, minsan halong Ingles, minsan may halong Tagalog, minsan naman ho talagang Tagalog ho. Because precisely, gusto ho nilang maunawahan din naman ho ng taong bayan ano po talaga ang nangyayari. Kaya lang ho, may mga ibang bagay na o panahon na katulad ho na gumagamit ng Latin terms, Opo. katulad ho ng motu proprio, no? Hindi naman ho pang araw-araw na lingwahe ho yan. Yeah. Pero pinipilit rin naman po na ipaintindihin. Katulad ho ng mga konsepto na kailangang i-authenticate. Oo. It's very technical, pero pinipilit naman ho ng dalawang abogado sa magkaibang kampo na ipapaliwanag. Kaya lang ho dahil doon na medyo natatagalan. Oo. Because we get so involved with all these technicalities. Opo. Opo. Din, so kung ang comparison ay regular court, gusto ko mahingi opinion nyo rito at saka itong impeachment court. Well, of course, hindi, kung susundan, I don't know kung anong inyong think dito doon sa, ito pa hong isang term na sui generis na ito lagi yung naririnig natin. Ito ba'y normal sa isang impeachment proceedings din? Given this magnitude, kasi we have experiences na rin naman, ERAP, Corona, and other impeachment din. Alam niyo po, technically, ang impeachment court, kakaiba ho talaga siya. Yan yung, so, may kakaiba ho silang nature, no? Hindi ho yan talaga judicial proceedings, so very, very technical. Oo. Kasi nga po, ang impeachment court ay hindi po korte. Hindi naman ho ibig sabihin na kailangan ang nakasakdal ay ma-prove siya beyond reasonable doubt. O iba ho ang may halong politika ho na aspeto, may halong legal na aspeto. Basta ang importante, may basihan. At saka ho tinatanggap ho yung ebidensya. Not strictly on applying the strict rules on evidence. Kaya kung paminsan mapapansin po nyo, si Senator Cheese, minsan pinapalagpaso niya, o sige, sagutin mo na yan. But at the same time, he is very concerned also about being, relevant ba yan, hindi ba yan relevant. He is guided also by the basic principles on evidence po. So itong nangyayaring itong trial na ito, this is, for lack of a better term, normal na proseso ho ito in an impeachment? Normal, nakakaiba siya. Kakaiba. Yun ang normal, nakakaiba. Hindi ho ito hinuhusgahan base sa proseso o quantum o pagtalakay ho ng mga kaso sa isang regular court. Kakaiba po siya. Okay. Yes, sir. Sige, alright. So klaro yung ating kumbaga ay ground ho rito. Now, yung latest din ay yung hindi na ang prosecution decided
na parang they are confident doon sa naging testimonya na nitong pangalawa nilang testigo, no, si Yes. Attorney Jeremy Lotok, at hindi na raw Yes. nila ihaharap si Attorney Zulaika Lopez Correct. at saka Opo. yung Sergeant at Arms ng House. Anong basa mo doon din sa ganung galaw? Hindi, well, marami nag-expect na mapaharap si Attorney Lopez dito. Opo. Si Attorney Lopez. Yung Zulaika. sa akin, bali ho sa panig ko ng, if I will wear my hat as a litigation lawyer, syempre ang gusto kong tawagin, isang tao na mapapaigting ang aking kaso. Mhm. Pero kung tatawagin ko ay isang tao, alam ko namang hindi ko magiging kakampi, at lalo lang baka mamaya maglagyan pa ng bahid ang aking kaso, hindi ko siya tatawagin because I will not be, who knows, I might not be able to control that person. Mm-mm. So sa aspetong practicality na lang, no, I'd rather get somebody who will testify at ang pauupo, yung alam kong magtitistigo in support of my case. Hindi ko tatawagin ng isang taong hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Diba po? Opo. Oo, kasi hindi mo makokontrol yan. Maraming pwedeng mangyari dyan. Hindi mo alam kung anong isasagot dyan. No? Siyempre, ayaw mo ng ganoon. Oo. At saka kung sakaling napaharap, doon pa lang yata, ito ang isa pa kailangan mapaliwanag din, no? Kasi yung hostile witness na sinasabi, parang sa karaniwang tao, ang hostile witness ay isang testigo na manggagaling sa piniperceive mo, pinakikiramdam mong kalaban. Parang gano'n. So kung si Attorney Zulaika ay a-appear, di ba din ito'y may cross-examination din from the defense na kanilang testigo dapat. Opo. Yes. Ano ho pati, we have the prosecution should show the basis for the hostility. Yeah. Pag tinawag mo ang isang witness, ito ho is ordinary. Pag tinawag mo ang isang witness, you have to show to the court first the basis for her being considered a hostile witness. Then ask the court that she be declared a hostile witness. In which case, iba ho ang magiging manner of questioning. Pwede na ho siya sa direct examination, mag-ask ho siya ng leading questions, etc. Maiiba ho ang proseso. Kaya lang nga ho, sa asunto, that's a technical side of it. Pero sa asuntong sa practical sense naman ho, why would you call somebody who you're number one, you feel that you're quite sure that she's not going to say something that will support your case, at tingin niyo po talaga mas mapapaigting pa yung position po ng respondent. Opo. Kaya wag na lang ho siyang tawagin. And secondly, sir, ito'y aking pananaw. Dito ho sa unang ground, ang pinag-uusapan lang ho natin, doon ho sa video, na pinag-uusapan, yan po ba, lahat ho ba ng minutawi ni Vice President, yan ho ba would constitute betrayal of public trust? Remember, sir, kaya ho nalalabas lang po si attorney dahil sinasabi po ng depensa, hindi, yung kay VP kasi, parang naging reaction lamang yan dun sa unang threat, di ba? May defense. Let them prove that. Why should the prosecution prove that? Kaya hindi ko nakikita yung kailangan niyang ipatawag si attorney. Let the defense prove that. Opo. Tama. Yun yung sunod kong tanong. Do you think ihaharap naman ang testigo ng depensa yan, si Attorney Lopez? I think so because kung mapapansin ho natin yung line of questioning ho dito doon sa pangalawa pong testigo, pinapakita ho na bias, pinapakita ho may rason kung bakit nagsalita si Vice President kasi may naunang threat, no? Yun ang kanilang pinaka-defense. So yung unang threat na yan, ang tingin ko, ang magtitestigo ho dyan, bukod sa ito ho si Attorney Lopez. So let the defense prove that because that is their defense. Okay. All right. Sige po. Now, kahapon din, I think yung pagtayo ni Senator Judge Pia Cayetano, importante yun sa masang Pilipino nung bagamat yung paghahalimbawa niya ng parang sinampay o yung parang hiningan niya ng pananaw ang witness, ang defense, ang prosecution. Ano ba talaga ang grave threat? Ano ba talaga yung matinding pagbabanta? Tapos sumagot lahat.
anong basa nyo dun din? Kasi tayo naman dito, hindi naman tayo maakusahan dito na nagko-conclude ng facts at saka sa evidence, di ba? Opo. Nagbibigay Alam lang niyo tayo. po, Opo. Opo. Yung ho kasing grave threat, yung sa unang pananaw, kailangan i-prove mo ba yung grave threat Oo. para mo masabing nagkaroon ho talaga ng pagkakamali si Vice? O enough na ho yung masabi niya itong mga bagay o pagbanta nang hindi kailangang i-prove na ginawa talaga niya yung pagbabanta. Those are two different things. My personal opinion po, iba po ito, ang nasa kaso ho, betrayal of public trust, no? Oo. Nakapaloob ho dyan yung pagbabanta. So kailangan ho bang i-prove yung ginawa niya ba talaga yung pagbabanta, may overt act na ginawa ho niya yung pagbabanta, o enough na po ba yung pagbabanta? Sa aking pananaw, sir, yung pagbabanta, as it is, okay na ho yun. They do not have to prove that there were overt acts that were committed by the Vice President to make it a reality, no? Kaya ho yung tanong, kailangan ba hong tawagin o ipresenta sino ho yung papatay, quote-unquote, sino yung papatay? Sa tingin ko ho hindi. Dahil ang nasa kaso naman po kasi, na nagbigay siya ng banta. Tama po ba yung binantaan niya ang buhay ng presidente? Yun lang ho. That's it. No? Whether that's true or not, well, we have the video to Kaya nga ang defense, dalawa eh. Ang sinasabi ng defense, hindi. Reaction niya sa unang statement. Pangalawa, freedom of speech. Yun ang basic. At tapos yung pangatlong approach nila, parang they were focusing on yung mga dates, conflicting conflicting gano'n. Yun ho yung anchor dito ho ng defense para tabi ho yung video. Pero ang hinihintay ko, dinideny ho ba niya yung video o hindi? Parang hindi ko naman ho ata napakinggan na dinideny. Yun. Wala ako nakikitang, hindi yan nangyari. Walang ganyang video. So far, wala pa ho akong naririnig. Ang issue is, meron bang video? Sa tingin ko na-prove may video. Now, ang tanong, yun ho bang lumabas sa video sufficient to constitute betrayal of public trust? Yun. At saka, din panaka may job ang depensa ng pagpunta dun sa angulo na meron bang assassin eh. 'Di ba? May panaka lumulusot sila sa ganun eh, no? Opo. At saka ang na-realize ko pala, meron pang isang pang-apat na anchor ho yung defense eh. Pinapilito nilang ipinapakita na may bias at prejudice ho yung mga investigador. Right. Kasi ilang beses hong pinaulit, inimbestigan nyo ba yung banta naman sa buhay ng Vice Presidente? May nag-utos ba sa inyo? Ang DOJ ay nasa ilalim ng Pangulo, alter ego siya. Yun ho yung connection ho nila to show that the report or the recommendation of the NBI is biased and therefore tainted. Yun naman ho yung pang-apat sa aking pagkaalala. Yun ho po yung pang-apat nilang line of defense. Din ulitin lang natin para po sa mga nakikinig, no? Baka kami gumawa rin ho ng something dito. So, yung una ninyo binabanggit na parang tema ng depensa, una ho ay yung sinasabi niyong parang they are arguing, nag-argue sila na itong pagbabanta ng bise ay response doon sa banta rin sa kanyang buhay, no? Opo. Yun ho yung parang line of defense kasi inaano ho nila yung timeline. Pagkatapos may pinagsasabi ho sila na tungkol dun sa inimbestigan nyo ba, no? That's number one yun. Ano po yung pangalawa? Yung freedom of speech. Karapatan ng Vice Presidente ba na magbigay o ihayag yung nasa sa loob niya because ine-exercise lang niya ang constitutional right to express. Okay? Yun ho yung pangalawa. Pangatlo ho, yung inconsistency sa mga dates, okay? Sa mga words, template ba to o yung ganun, yung mga inconsistency ho lalo na sa timeline. At ang pang-apat ho, yun pong sinasabi nila na basically para mapatunayan o mabuwag ho ang prosecution na ang DOJ actually is the secretary, is the alter ego of the president. Therefore, DOJ when instructed the NBI to conduct, parang may bias ba na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Yun ho pinilit na magkaroon ng connect. Na nakita ko naman na parang hindi makita yung connect. Ang ini-impress nila, yung ang nangyayari ho, yung tanong na yon, parang they just want to kumbaga
lagyan lang ho ng kulay. Yeah. Pero na-prove ho ba nila? Parang hindi po. Pero para lang magkaroon ng slant, yun ho ang pinapalabas po ng defense. Well, the Oo. defense will have their own time to present and prove it with their own evidence. Tama. Hindi ho based on innuendos, yung bang parang, ganito Oo. nga nangyari. Because, it's still based on facts. Hindi Oo. based on thoughts or opinions. Ganun po. Opo. And then makikita ho natin ito para lang dun po sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Itong apat na itong binanggit mo din, makikita mo rin itong temang ito doon sa mga tanong din ng Senator Judge. Kumbaga Opo. kada tanong meron din silang tinutungo Ano? Din. Opo. Pero yun yung naman ay expected natin dahil Yes. alam naman ho natin kung ano, sa umpisa pa lang nakikita Oo. naman ho natin kung saan ang, let's face it, no? Opo. Nakikita naman ho natin kung anong kanilang mga paninindigan sa Right. bawat mga issue. Right. So hindi ho nakakabigla po yun. Right. Basta ang importante ho, sana magdesisyon batay ho sa facts. Yun ang importante. At maintindihan lang po sana natin at ng sambayanan na iba po ang facts, iba po ang opinion. Very Kung good. magdidesisyon po tayo, dapat based on facts. Opo. Hindi ho sa sabi-sabi, hindi ho sa parang ganito ang nangyari. Opo. Hindi po opinion. Yun ho ang pinaka-importante po. Right. Opo. Nabanggit ko yan din kasi 'di ba lahat po naman kasi sila ngayon ay on trial. Kaya yung mga kababayan na nakikinig at nanonood po rito, magandang tinatarahan din yung mga, kahit pagtatanong po ng mga senator kasi boboto Opo. sila 'di ba, Dean? Opo. Tapos Opo. Tama po yun. pag nasundan natin yan, makikita natin kung ang boto nila ay ay sa facts o sa talagang yung hino-hold nilang opinion for quite a long time, Dean? Opo. I just hope and pray that they will really listen carefully, open their minds, Opo. and not just based on their own opinions but based on facts. Okay. Katulad ho ng mga tanong ho kahapon, Mm-mm. ito, ginawa mo ba to, ganito. Tama naman ho sabi ng witness, sabi niya, hindi naman akong gumawa niyan So hindi ko alam, di ba? Mm-mm. Itong ganito, hindi naman ako nag-submit. So ang testigon pati nung witness kahapon, based on what he personally knows. Pag hindi niya alam kung yun ang nangyari, lagi niyan sinasabi, siguro ho mabuti talungin niyo yung gumawa. Which I think naman is right. Kasi humihingi ka ng opinion sa something na hindi mo ginawa, hindi naman po din tama yun. So, tama naman ho yung sagot ng witness. Pag hindi niya alam, sasabihin niya hindi niya alam. Siguro tanungin niyo na lang po yung gumawa. Oo. Din isa pang kailangan klaruhin yun kasi may inuukil-kil ang depensa doon ng personal knowledge para sa mga hindi abogado. Ano po yung difference no na para kasi ang dating sa aming hindi abogado, may point na okay, so ginawa mo ang investigasyon para bagang a natural consequence ay you have a personal knowledge on that. Pero iba yun, di ba din? Paki-explain nga ho na konti yun. Kasi sir, kung nag-iimbestiga siya, kunwari ako nag-imbestiga, hindi ko napanood, so hindi yan based on personal knowledge. Okay. Kaya yung verification part, tinanong yung kapon, verification, di ba sila based on authentic documents. So ang pinagbasihan nung nagsampa, based sa dokumento, kaya hiningi niya yung mga affidavits ito ng mga taong to, no? Right. Bilang pagpatutunay, kasi sila yung my personal knowledge. Alam niyo po, sa ilalim ng batas kasi, the general rule talaga, titistigo ko lang base sa nakita mo, sa personal na nakita mo, o basta something personal, hindi pwedeng based on marites. Oo. Hindi pwedeng based on chismis. Right. Kaya madalas niyang sabihin, nung testigo, hindi po ako ang gumawa niyan, kaya siguro mabuting ang itanong niyo, yung gumawa. Diba ho? Kaya ang laging sinasabi ho ng also always based on personal knowledge. Ito ba ay sinabi mo base sa nakita mo, sa iyong sariling kaalaman, o kung ito'y base sa sinabi lang ng iba. Kasi nga, as much as possible ho, talagang ang general rule ho, it has to be based on personal knowledge and not on hearsay. Opo. May exceptions ho yan, pero hindi naman applicable pa yung exceptions ngayon, no? Pero that's the general rule. It has to be based on personal knowledge. Opinion as a rule is not admissible except may mga exceptions yan. Opo. Kasi nga ho, hindi pwedeng based on dapat based on personal knowledge po yun. Kaya din ang strategy ng depensa, they were trying, talagang pilit nilang doon din sa video na pinakita ho nila, doon sa kabilang side naman na parang inuukil-kil nila kung inimbestigahan din ng NBI yung mga ibinulgar ni VP Sara about the former Speaker
Yes. Romualdez, yung mga ganon. Tapos parang successful ba din doon sa part na, so wala ka naman palang, parang dito, parang selective, yun ang basa ko eh. Parang pagdating doon sa banta ni VP Sara, sa kay Pangulo, First Lady, tsaka sa House Speaker, parang may knowledge ka, parang competent ka doon. Pero doon sa revelation halimbawa, na sinasabi niyong inimbestigahan niyo din ni VP Sara, parang hindi naman. Tama ba yung ganong reading? Ang appreciation ko ho sa line of questioning niyan. Opo. Bakit ganon? Nung patungkol kay presidente or kay unang ginang at saka sa dating former speaker. Right. Bakit kara-karaka kayo nag-imbestigasyon? Oo. Ang dami nyo ng sinulatan. Oo. Ang dami nyo ng sinabina. Pero pagdating dun sa sinasabi ni VP Sara, ako rin, pinagbantaan din ako. Parang okay, anong ginawa nyo? Halos wala, no? Nagkakaroon tuloy ang gusto ipakita. Teka, iba muna to. Number one, bias kayo. Una, pangalawa, parang may unseen hand na kaya nyo inimbestigahan sa presidente. Kasi nga si presidente may kaugnayan sa DOJ tapos kayo nasa ilalim kayo ng DOJ. Kaya may kagkaroon ng parang favoritism and bias. No? It's not pa based on personal knowledge but yun ang tinataha kaya tainted. Ngayon, ang sagot naman po nung kabila, ang sagot po nung testigo, inimbita ho nila ang office ng Vice President para nga ho may kaalaman para masimulan yung imbitasyon pero hindi naman po sumipot at hindi ho nagbigay. Yun ho ang pagkakantanda ko doon sa sinabi ho nung nag-imbestiga. Wala hong nasimulan kasi walang batayan. They had to verify first the story wala hong verification. At sa tingin niyo din hindi yun natibag yung anggulong yon. I mean, Lotok made this argument clear doon. Yeah, I think so, sir. Kasi ang sinasabi niya lang basically dapat magkaroon ng unang basihan para initial investigation. Para sir, parang ang intindi ko parang to make it more simple, to make it simpler. Kunwari sinabi ko po ay pinatay si Juan. Sinabi ko lang yun, pero meron ba akong katibayan na pinatay si Juan? Paano ko nalaman? Hindi ko sinabi kung kanino. So paano uusad ngayon yung investigasyon? Tama. Hindi naman ako nagsabi, hindi naman ako nagbigay. Yun ang sinasabi ho nung NBI. Kami gusto mag-imbestiga, humingi kami ng tulong, ano ba yung sinasabi nyo? Wala naman daw hong binigay. Then, ang nangyari dito is, ang sinabi ng defense, mali naman yung date ng sabinan nyo. Oo, yun pa. Diba? Yung gano'n, kaya naging nitpicking, the defense, nitpicker talaga siya, which to my mind is good lawyering too, no? Yung talagang binubusisi. Kaya lang minsan, parang sobrang sina, di ba? Oo. Baka kako yun ang aking concern lang dyan. Yung ganun kabusisi, baka mamaya ang mga taong bayan mawala ng tama. Naman tayo, di ba? Yes. Kasi nga, ako for one, medyo din ako doon, na kuha din ang atensyon ko doon sa typographical error na year, date, and day, talagang mali. Ibig sabihin, parang gano'n, typographical error ba yun? Kasi, kumbaga, din tama ba ako na, di ba, parang sinisira din nila, tinitibag din nila yung idea na thorough yung ginawa nilang investigasyon. Tama ba yun, Din? Yes, very true. Opo. Kaya maiintindihan nyo naman ho yung Defense Counsel, bakit kailangan nilang mabusisi. Yung inconsistency, baka dun lumusot, di ba ho? I think all lawyers, especially your defense, gusto mo maging busisi, gusto mo maging thorough. At yan yung pagiging thorough nila. Kaya hindi mo naman sabihin na, ay, mali. Pero ang taong bayan, ang maiintindihan ako, ano ba to? Napaka-makulkul. But you have to understand it. Yung idea ng lawyering, talaga kung ganun ho yung trabaho. Yes. Palagay ko naman sa maraming pagkakataon, ang mga kababayan natin ay nauunawaan ngayon. Pero siguro yung final area din, itong mga final question ko. Among the four, gusto ko lang bigyan din ng para din yung mga kababayan natin magkaroon ng education din nga dito dahil pare-pareho kaming hindi abogado. On the side of defense, sa apat na ito, alin po sa tingin ninyo yung may malakas namang argumento ang depensa? Siguro ho, sa tingin ko, yung inconsistency sa dates. Kasi you have to explain bakit inconsistent yung dates. Lalo na dun sa nag-aantay din ako ng tanong na, okay, ang tanong ito yung date, pero yung paano makakapunta yung
Vice President, iba naman yung date na binigay, parang nauna pa, tapos na yung date. But again, na-explain naman nung kabila typographical, and pangalawa, hindi naman nga naman siya sumulat nun. Siguro hindi siya dapat tanungin. Wala siyang personal knowledge nun. Ang nakita ko lang yung inconsistency ng mga dates, yun po yun. The rest, ako ang hinihintay ko, meron bang dinideny ba nila na may video o wala? Base sa narinig ko, doon wala naman silang issue doon sa kung meron. In fact, tinatanong nga nila doon tungkol sa video, di ba? Hindi nila sinasabing walang video. May video Ang tanong lang, ang basically sinasabi nila, justifiable yung video. That's how I understood it. And they also showed that video. Diba? Yes. Din, last na, yung part ng, I think yung freedom of speech, gusto ko lang, ito last to na po ito. Yung argumento ng freedom of speech, bagamat pinaliwanag na ito ni Attorney Lotok, kasi may pagka-sociological yung ano rito na 'di ba yung part na sabi niya kung hindi namin sa desisyon namin nung nag-usap-usap kami, kung hindi namin ito i-hold account, sino gagawa? Parang gano'n. Yes din. Anong thoughts niyo doon? Opo. Alam niyo ito lang masasabi ko sa freedom of speech. May karapatan ho tayong sabihin ang gusto ho natin sabihin, but within the bounds of law. Okay. Kunwari ako, tanungin niyo ako, pwede ko ba ho kayong sa ere murahin? Diba hindi ho? Kasi hindi ho tama ho yun, di ba? Hindi ko, sinisiraan ko kayo, sinisiraan ko ang reputation mo. Hindi ganun yun. It's always within the bounds of law. You know, yung may sinasabi nga ako yung contumacious language. It does not have a place, in civilized society. Hindi basta-basta pwede tayong magsalita, siraan natin ng isang tao, just like that. Hindi po tama yun. Alright. Sige. Basta meron within bounds of law lang po tayo lagi. Nako, Dean, as always, salamat sa isa panahon at sa lecture mo sa amin. Thank you, Dean. Salamat po. Bye-bye. Good morning! Attorney Dean Maria Soledad Deriquito Mawis, siya po